Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, una sa lahat ay gusto ko kayong batiin ng isang maalindog na tanghali, Popoy at Bea. At gayon na rin sa mga kagaya kong oldie but hottie. Lagpas 40 anyos na ako pero feeling young pa rin naman ang lola ninyo. Merlinda nga pala ang totoo kong pangalan. Pero tawagin nyo na lamang akong Merlin the Sexy. Sa edad kong ito, di hamak na may ibubuga pa ako sa paseksihan kumpara sa mga mas bata pa sa akin na mukhang napaglipasan na ng panahon. Pero syempre, biro-biro lang naman yon, Popoy at Bea. Dada na lamang ang itawag niyo sa akin. Mas kilala ako sa pangalan na yan dito sa lugar namin. At sigurado ako na kapag narinig ng mga kumari ko itong kwento ko, pag-uusapan na naman nila ako at magiging laman na naman ng chismisan ang pangalan ko. Ang siste kasi, Popoy at Bea, hindi alam ng maraming chismosa dito sa amin ang totoong nangyari sa akin. Kung ano-ano na lang ang nasasagap at ipinapakalat nila, kaya heto, umaasa akong maging daan ng programa ninyo para malaman nila kung ano nga ba ang totoo. Tindera kasi ako ng merienda sa lugar namin, Popoy at Bea. Sikat sa amin ang paninda kong butchi, maruya, lumpia, atsara at kung ano-ano pa. Huwag kayo ha, hindi basta-basta ang mga meriendang tinitinda ko kasi pakiramdam ko, ito ang dahilan kung bakit humaling na humaling sa akin ang ibang miyembro ng TODA dito sa lugar namin. Merienda! Merienda kayo dyan! May maruya, may butchi, may lumpiang toge. Meron din ako atsara. Bilhin na kayo! Hoy, Dada! Magandang hapon. Anong maganda sa hapon? Nakita na naman kita. Oh, dapat bago hapon. Nakakatawa yon, Tinoy. Ito naman napaganda ko nga hapon mo Mag-alas 4 pa lang, mukha nang palubog yung hilatsya ng mukha mo. Che, lumahis ka nga sa harapan ko. Baka it-out ko sa itong basket na daladala ko. Lah, ikaw tong lumapit-lapit dito sa toda namin Malamang, nagtitinda nga ako ng merienda, di ba? Kaya kung hindi ka bibili, tumabi ka sa dadaanan ko. Aray. Sige, pabili ako. Ano ba mga tinda mo? Kanina pa ako sigaw ng sigaw, di ba? Maruya, butchi, lumpiang toge. Hindi mo narinig? Relax ka lang. Ano bang butchi mo? Pumuputok. Ano? Biro lang. Sige, pabili ng butchi. Ilan? Di isa. Parang ikaw. Nag-iisa lang. Ay! Ikaw, tagilan mo na yung mga hirit mo. Nabibisit ako sa'yo, animal. Teka! Kaw, nagharuto na naman yung magjowa. Ano? Wala. Ay, hindi ka ba napapagod, Dada? Napapagod saan? Sa pagtitinda. At bakit naman ako mapapagod? Ito ang gusto kong gawin, ang magluto ng masasarap na merienda. Kita mo naman, araw-araw nauubos sa mga paninda ko. Ibig sabihin, gustong-gusto to ng mga customer ko. Ang akin lang naman. Malaki na naman si Jap, yung anak mo. Hindi mo na kailangan kumayod pa ng kumayod. Ba't ba mas magaling ka pa sa akin? Ikaw ba nagbibigay ng puhunan ko, ha? Kasi naman sinagot mo na ako, di mo na kailangan magtinda. Ako na bahala sa mga pang-araw-araw na gastusin mo. Bakit kita sasagutin? Naliligaw ka ba? O bakit? Gusto mo ba manligaw ako? Wag na, oy! Hindi ako papayag na magpaligaw sa'yo over my dead and sexy body. Hindi ka pa nag-uumpisa, binabasted na kita. Wala ka pala, paring Tinoy Bastard ka pala dito kay Dada Tito, Oy, napadaan ka. punta kasi ako sa kabilang barangay Hi, Timothy. Aling Dada. Naku, ikaw naman. Huwag mo naman ako tawaging Aling Dada. Hindi naman nagkakala yung edad natin Di daw. Halos kaedad nga lang ng anak mo tong pamangkin ko Pakialam mo ba, ha? Ay nako, Timothy. Pagbigyan mo na tong gurang na to. May pagka-ambisyosa talaga yan Ikaw, kontrabida ka talaga kahit kailan. Nga pala, Tito. Pahatid naman sa kabilang barangay Kabilang barangay?
O sige tara. Ay, pupunta ka doon, Timothy? Opo eh. Baka naman pwedeng sumabay na ako sa'yo. O sige po. Kandong ako sa'yo, ha? Po. Joke lang. Diyan na lang ako sa tabi, tito. Ay, dito ka na lang? Opo. O sige, dito na lang din ako. Timothy, huwag masyadong papagabi ha. Baka hanapin ka sa inyo. Opo, tito. Aling Dada, dito na po ako ha. Ingat po sa pagtitinda. Wait, Timothy. Po. Gusto mo bang tikman yung papaya ko? Po? Ang ibig kong sabihin yung atsara ko, ito masarap yan. Saktong-sakto lang yung asim. Magkano po ba to? Ay, basta para sa'yo, libre na lang. Naku, nakakahiya naman po. Ano ka ba? Wala yun. Basta mula ngayon, huwag mo na ako tatawaging Aling Dada, ha? Ang itawag mo sa akin, Dada na lang. Sige, Dada na lang. Ikaw talaga, masyado kang palabiro. Sige po, mauna na po ako, Dada. Sige, ingat ka, baby boy! Popoy at Bea, dahil nga sa halos araw-araw na paglilipot ko para maglako ng merienda, kilala ako ng halos lahat ng tao dito sa amin. Minsan, masaya ang magkaroon ng maraming kakilala, pero minsan, nakakabwisit din dahil ang dami-daming feeling close na gaya ni Tinoy. Akala mo kung sinong pogi na dikit ng dikit sa akin. Hindi na nga kagwapuhan, ubod pa ng presko. Kung pwede ko lang lampasan yung toda nila sa tuwing na maglalako ako ng paninda ay gagawin ko. Ang kaso, hindi pwede. Kasi marami sa kanila ang pumapakyaw ng mga meriendang itinitinda ko. Mabuti na lamang talaga at meron siyang pamangkin na sobrang pogi at sobrang lakas ng sex appeal. Si Timothy. At sa dinami-rami ng mga kalalakihan dito sa amin ay siya ang bukod tanging nakakuha ng atensyon ko. Eto na nga kayo, Popoy at Bea. Palagay ko talaga, sobrang effective ng papaya ko. Ng atsara ko. Dahil mula nung natikman yon ni Timothy, ay napadalas pa ang pag-uusap namin. Syempre, chance na yon para mag-feeling young na naman ako. Kaya itinodo ko na ang pagpaparamdam kay baby boy. Kahit na humigit kumulang 20 years ang pagitan naming dalawa. Pagbigyan nyo na ako ha, mga kamorkada. Matagal naman na akong biyuda at binata pa naman itong si Timothy. At nasa tamang edad din naman siya. Sabi nga nila, age doesn't matter. At isa pa, hindi naman siya masyadong lugi sa akin dahil maganda ang kutis ko. At balingkinitan pa rin ang katawan ko. At higit sa lahat, ay masarap ako. Oo, masarap akong magluto ng merienda. Ako, ang bigat pala ng isang to. Akin na, ako na magbibitbet. Ay! Thank you, baby. You're welcome, Mommy. Ikaw talaga masyado mo akong pinapakilig. Talaga? Kinikilig ka sa akin? Oo, kaya. Baby boy. Yes, Mommy. Ano bang sikreto mo? Bakit ang lakas-lakas ng dating mo sa akin? Ha? Alam mo bang matagal na kitang gustong i-kiss? Baka may makakita sa atin. Kapag walang nakakita sa atin, papayag ka. Tara na.
magtitinda pa tayo ng merienda? Okay. Merienda kayo dyan. May maruya, may butchi, may lumpia. Bili na kayo. Murang-mura lang, masarap pa. Merienda! Bili na po kayo ng merienda! Uy, Dada. Hindi ka na naglalakad ngayon, ha? Aba, syempre, may service na ako eh. Ayos ah. O bumili ka na ng merienda sa akin. Sige. Pabili nga yung maruya. Teka. Ito, 15 pesos lang. Ingat kayo, ha? Salamat. Merienda kayo dyan. May maruya, may butchi, may lumpia. Bili na kayo, murang-mura lang, masarap pa. Uy, Maring Dada. Uy, kumare. Akala ko may bago nang naglalako ng merienda rito sa atin. Ano ka ba? Kailangan din mag-upgrade pa minsan-minsan. Kaya ito, meron na akong service sa pagtitinda. Pogi-pogi pa. Oh. Hi po, Aring Carla. Mare. Hindi ka ba makakasuhan ng child abuse niyan? Gagaan ng child abuse? Lagpas 20 na yan si Timothy. Baka may makakita sa inyo. Baka kung anong isipin nila. Ay naku, hayaan mo nga sila. Wala naman kaming ginagawang masama. Wala pa. Bruha ka. Ang landi-landi mo talaga. O siya, mag-ingat kayo. Ay, teka. Hindi ka bibili ng merienda sa akin? Hindi. Sa susunod na lang. Aba! Ay, bruhang yun. Ang dami-daming chika. Hindi naman pala bibili. Sinayang lang yung oras ko. Anyway, tara na baby boy. Dalhin mo ako kahit saan mo gusto. Charot! Magtitinda pa tayo. Alright. Nakakapagod pala yung ginagawa mong pagtitinta ng merienda. Napagod ka ba, baby? Medyo lang. Pero basta para sa'yo, walang kaso yun. Talaga? Anong gusto mo, Kiss? Nasa labas pa tayo ng bahay nyo. Baka mamaya abutan pa tayo dito ni Japs. Ay, bakit kasi hindi kita naging kaedad eh? Oo nga eh. Bakit kasi hindi na lang tayo naging magkaedad? Siguro kung naabutan mo lang ako nung kabataan ko, malamang humaling ka sa akin ngayon. Hindi pa ba? Anyway, mauna na ako, baby. Ano? Ang sabi ko, mauna na ako. Kailangan ko na umuwi. Hindi yon. Tinawag mo akong baby? Ha? Sinabi ko ba? Oo, sabi mo baby. Hindi naman baby ang tawag mo sa akin, di ba? Ang tawag mo sa akin, mami. So, sino yung baby mo? Wag mo na lang pansinin yon. Bakit? Hindi ba kita pwedeng tawagin baby? Ayaw mo ba nun? Mas young and mas sweet? Ayoko. Ayaw mo? Ayoko na may iba ka pang kinakausap bukod sa akin. Dapat ako lang. Gusto ko ako lang. Ikaw lang naman talaga eh. Promise. Ikaw lang. Wala nang iba. Paano? Mauna na ako? Mommy baby? Okay, kita na lang ulit tayo bukas. Alright. See you. Popoy at Bea, MU daw ang tawag ng mga millennials sa klase ng relasyon na meron kami ni Timothy. Pero wala nakakaalam ng tungkol sa amin, kundi kaming dalawa lang.
Sino nga naman ang mag-iisip na may mali siyang namamagitan sa amin? Para mag-ina na kami kung tutuusin. Kaedad siya ng uniko iho ko na si Jap. Kaya hindi magandang tingnan na magkaroon pa kami ng relasyon. Pero ano magagawa namin kung pareho naman na kaming nag-e-enjoy sa kung anong meron kaming dalawa? Alangan namang pigilan pa namin ang mga sarili namin, Popoy at Bea. Napakaiksi lamang ng buhay para pagdamutan pa ang sarili mong maging masaya. Kaya habang nag-e-enjoy kami ni Timothy, ay sinulit namin ang mga pagkakataon. Pero may mga pagkakataon talaga na pakiramdam ko hindi lang ako ang nilalandi ng baby boy ko. Minsan nadudulas siya at nagkakamali siya ng tawag sa akin. Minsan naman, kasama ko siya pero parang wala sa akin ang atensyon niya. Oo, hindi naman kami officially mag-jowa. Pero ayokong may nangaagaw sa baby boy ko. At hindi ako mapapakali hanggat hindi ko napapatunayan sa sarili ko na ako lang talaga ang pinagtutuunan niya ng pansin. Kaya para tuldukan na ang mga agam-agam ko, kinutsaba ko ang kumari kong si Carla at magkasama kaming gumawa ng plano para alamin ang katotohanan. Oh, dito na tayo. Hanggang dito na lang ba? Oy, pasensya na ha. Hindi ko na kayo kayang itawid hanggang sa mall eh. Sige, ayos lang. Ano bang gagawin nyo kasi sa mall at bihis na bihis kayong dalawa? Kasi may huhulihin lang tong si Hindi wala. Ano lang, may bibilhin lang kami. At sabi ni Carla may uhulihin kayo. Uhuhulihin namin yung sale, oo. Okay, sige. Text nyo na lang ako kung magpapasundo kayo mamaya, ha? Sige, wait. Magkano pala? Wala na yun. Huwag mo na intindihin. Libre mo na lang ako ng merienda next time, ha? Okay. Sige, ingat kayo. Sigurado ka ba rito sa gagawin natin, Dada? Hindi ba nakakahiya tong bihis natin? Ano ka ba? Siyempre hindi. Wala namang makakakilala sa atin eh. Nakasombrero naman tayo tsaka shades. Mukha tayo mga kontrabida sa teleserye. Ganun talaga? Paano ka nakasisiguro na nandyan nga si Timothy sa mall? Di ba nga kasama nila yung anak ko? Si Jap mismo ang nagsabi sa akin. Uy, sigurado ba kayo hindi kayo sasabay sa amin pa uwi? Teka sila na yan. Tara, lapitan natin. Hindi na tol, may lakad pa kami ni Lady eh. Lady, sino tong babaeng to? Sus! May gagawin kayo milagro, no? Milagro? Uy, hindi naman. Maglilibot-libot lang kami. Oo nga, tug si Jojit, puro mali siya nasa isip. Bakit pa kasi kayo hiwalay sa amin? Syempre, quality time. Alam mo na. O di sige. Una na kami ha, ingat na lang kayo. Kayo din. Narinig mo yun, Mare? Narinig mo yun? Quality time raw, Mare. Sila lang daw dalawa ng lady. Sino ba yon? Yun na nga eh. Sino ba yung babaeng yan? Ngayon ko lang naman nakita yan. Teka, parang namumukaan ko. Talaga? Oo. Teka lang ha. Oo, siya nga. Sino? Yung bagong lipat sa kabilang compound sa may amin. Alam mo yung bahay? Oo, sa lumang apartment. Yung kulay green ang pintura. Tara, samahan mo ko. Ha? Samahan saan? Sa bahay niya. Tataniman natin ng bomba. Sira. Ma, anong ginagawa niyo dito? Ha? Naku, hindi akong mama mo, iho. Wala dito sa mall ang mama mo. Nagtitinda ngayon ng merienda yon. Naku, ano ba yung suit niyo? Tara na, Mare. Baka hinahanap na tayo ng kliyente natin. Isa pa kayo, Aling Carla eh. Ano bang gimmick niyo dito at nag-costume pa kayo? Yap, tol. Nasa iyo pala yung badge namin sa package counter. Buti na lang naabutan ka namin. Ay, oo nga pala. Ito. Mauna na kami, iho. Aling Dada? Hi, Timothy. Ganda ng outfitan natin ngayon ah. Saan ang lakad? Wala. Maglilibot lang sana kami ni Maring Carla.
Sino yung kasama mo? Ay, oo nga pala. Si Thea po, bagong lipat sa lugar natin. Thea, si Aling Dada, nanay ni Jack. Hi po, Aling Dada. Magkaibigan kayo? Actually po, nanliligaw sa akin si Timothy. Manliligaw? Opo, nagpunta na rin po siya minsan sa bahay. Formal na nagpaalam sa parents ko. Ganon ba? Masaya ako para sa inyo kung ganon. Galingan mo sa panliligaw, Timothy, ha? Ang swerte niyo sa isa't isa. Sana maging masaya kayo. Popoy at Bea, plastic. Plastic na akong plastic. Pero hindi totoo yung sinabi ko na masaya ako para kay Timothy at kay Thea. At mas lalong hindi ko gusto na maging masaya sila. Parang kahapon lang, ako ang nilalande ng baby boy ko. Tapos ngayon, may pakikilala siya na bagong kaibigan at nililigawan pa. At kayang-kaya niyang sabihin yun sa harapan ng maraming tao habang nandun ako. Na para bang wala akong halaga sa kanya. Sa puntong yon, Popoy at Bea, gusto kong manabunot. Gusto kong kaladkarin yung Thea na yon at ibalik siya sa sinapupunan ng nanay niya. Pero nung nakita ko kung gaano kasaya si Timothy habang ipinakikilala siya, ay parang mas gusto ko na lang na maglaho na parang bula. Gusto kong lumipad papalayo at hindi na magpakita pa ulit. Ayokong makita na may iba nagpapasaya na sa baby boy ko. Alam kong mali ang nararamdaman kong to, Popoy at Bea. Una ay napakalayo ng agwat ng edad namin ni Timothy. Pangalawa, wala naman kaming formal na napag-usapan sa kung ano nga ba ang meron kami. Pero hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako nasasaktan. Medyo nakakatawa lang para sa isang kagaya ko ang masaktan sa lalaking di hamak na mas bata sa akin. 20 taon yun. Pero ito yun eh. Ito yung totoong nangyayari. Nahulog ang loob ko sa isang bagets at ngayon ay nasasaktan ang lola nyo. Pakiramdam ko para na naman akong kolehiyala na nakaranas ng unang sakit, ng unang pagkakabigo, ng unang pagkasawi sa pag-ibig. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sinarapan. Popoy at Bea, bukod sa kumari kong si Carla, wala nang iba pang nakaalam ng tungkol sa sakit na naramdaman ko noong nalaman ko ang tungkol kina Timothy at kay Thea. Wala rin naman kasi ako mapagsabihan ng pinagdadaanan ko noon. At isa pa, kahit naman may makinig nga sa akin, wala rin naman silang maitutulong. Kaya sinarili ko na lamang muna ang sakit na nararamdaman ko. Ipinagpatuloy ko ang pagluluto at paglalako ng merienda habang nagdarasal na sana ay hindi ko makasalubong sila Timothy at Thea nang magkasama sa daan. Hindi ko kasi kakayanin. Hindi pa naman siguro ganun kalalim ang pagmamahal ko sa binatang yon para masaktan ako ng sobra-sobra. Pero alang-alang na lamang din sa pride ko, ayokong makitang may ibang nagpapasaya kay Timothy. Popoy at Bea, saglit akong na broken-hearted nang dahil sa mga nangyari. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi pa pwedeng malugmok ako sa nararamdaman ko na wala namang malalim na pinanggagalingan talaga. Hindi pa naman ganun kalalim ang pinagsamahan namin ni Timothy. Sabi nga ng mga bagets, infatuation lang. Pero
Iba kasi ako kapag ka may nagugustuhan talaga eh. Hindi pwedeng hindi ko makuha yung gusto ko. Para saan pat nabiyayaan ako ng makapigil hiningang alindog kung hindi ko naman ito gagamitin. Masyado pang maaga para sumuko na ako sa laban. Nagsisimula pa lang ang lahat. Nag-uumpisa pa lang akong uminit. Gagawin ko ang lahat para bawiin at muling mapa sa akin ang baby boy ko. Merienda kayo dyan! Bili na kayo! Ay, kapagod. Teka, si Lady ba yun? Sakay ka, miss? Sa kabilang barangay po. O, tara. Aba, teka nga. Tracy! Tracy, pahatid ako sa munisipyo. Magtitinda ako ng maruya doon. Teka lang po. Nauna po kasi ako. Ha? Hindi Kanina ko pa tinatawag si Tinoy nung nasa malayo pa ako. Di ba, Tinoy? Dada. Nauna si ma'am sa'yo eh. Sa susunod ka na lang. Ganon. So, mas pinipili mo yung babaeng yan kaysa sa akin. Hindi naman sa ganun. Nagkataon lang na... O, edi sige. Kung mas gusto mo ng mas bata, edi go! Miss, pasensya ka na ha. Sorry ko kasi itong si Dada eh. Ganun po ba? Oo maghintay ka na lang sa susunod ha. Okay. Tinoy, salamat ha. Kasi ako yung mas pinili mong isakay. Ayun, malakas ka sa akin eh. Eto pili ka kahit anong merienda, libre na lang. Talaga? Oo. Yun. Teka, ano bang maganda dito? Masarap to. Tsaka nga pala, Tinoy, may sasabihin ako. Oh, ano yun? Dahil naging mabait ka sa akin itong mga nakaraan, invited ka sa birthday ng anak ko. Uy, seryoso ba yan? Oo. Yun. Sige. Kailan nga ulit yan? Bukas. Sige, pupunta ako. Isama mo na rin yung pamangkin mo, ha? Si Timothy. Sige. Naku, siguradong sasama yun. Mahilig sa mga handaan yun eh. Okay, sige. Kita, kids! Happy birthday, Jap! Happy birthday! Nako, ito na nga ba sinasabi ko eh. Mahina talaga sa inuman tong si Jap eh. Sinabi mo pa. Pahigain nyo na nga yan. Ako nahihirapan sa kanya eh. Ay, nako. Aling Dada, saan ba kwarto nito? Ako na maghahatid. Dun sa pangalawang pinto. Sige po, akain ko na papunta dun. Uy, Jap, mais ka nga. Buti pa tong si Dada. Malakas uminom eh, no? Sanay na sanay eh. Actually, nahihilo na rin ako eh. Yun lang. Parang kailangan ko na rin magpahinga. Oh, kaya mo ba maglakad? Alalayan na kita. Hindi na kailangan. Okay. Pwede bang si Timothy na lang? Ha? Pwede bang ikaw na lang maghatid sa akin? Bakit ako? Kasi alam mo naman dito sa atin, baka may makakita na hinatid ako ni Tinoy sa kwarto ko, baka kung anong isipin nila. Alam pa naman ng mga tao na may gusto siya sa akin. At least kung ikaw, walang mali siya kasi magalayo ang agwat natin. Sa bagay, may point. Tara. Okay. Aling Dada, andito na tayo sa kwarto mo. Pahinga ka na dyan. Akin ka na ngayon. Aling Dada, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo na ako tinatawag na mami, ha? Aling Dada, babalik na ako sa inuman. Baka hanapin ako nila tito eh. Dito ka lang. Akin ka lang ngayon, baby boy. I miss you. Ayaw mo na ba sa akin? Dada. Ayaw mo na ba sa akin? Porket ba may lady ka na? Dada, masyado nang lumalapit yung mukha mo sa akin. Bakit?
May nangyari na ba sa inyo ng lady na yon, ha? Napatikim na ba niya sa iyong langit? Sagot! Hindi pa. Wala pang nangyayari sa amin. Pwes akong bahala sa'yo. Ano? Hindi lang kita sa langit dadalhin. Ipaparamdam ko rin sa iyong naglalagablab na init. Masarap ba akong humalik, baby boy? Hindi mo na kailangan magsalita. Sa itsura mo pa lang, alam ko na ang sagot. Huwag kang mag-alala, baby boy. Hindi ka magsisisi sa gagawin ko. Sisiguruhin kong hahanap-hanapin ito. Popoy at Bea, naisagawa ko nga ng matagumpay ang plano ko. At yun ay ang gamitin ng taglay kong alindog para akitin ang one and only baby boy ko. Huwag kayong mandiri sa akin, ha? At mas lalong wag nyo rin akong huhusgahan sa ginawa ko. Sinubukan ko lang naman kung tatalab pa ang kamandag ko sa isang kagaya ni Timothy. Mabuti na lang. Isang case ng beer at fried itik na pulutan lang pala ang katapat para maisakatuparan ko ang gusto kong gawin. Nahulog nga sa mga kamay ko si Timothy at pinagsaluhan namin ang gabi ng walang ibang nakakaalam. Kaming dalawa lang, si Timothy at ako, sa aking kwarto sa gabi ng kaarawan ng aking uniko iho. Popoy at Bea, uunahan ko na kayo, ha. Hindi ko nilasing si Timothy para lang pagsamantalahan siya. Sigurado rin naman akong nag-enjoy siya sa nangyari. Paano ko nasabi? Dahil naulit pa yun ng ilang beses. Oo, nasundan ang mga may init na eksena at may init na gabi namin ni Timothy. Nagpakasasa ako sa mga halik at yakap niya habang ipinagkakatiwala ko sa kanya ang buo kong katawan. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung papaano nangyari yun na ang isang binata at sariwang-sariwang lalaki na kagaya niya ay papatol sa akin na napaglipasan na ng panahon na maituturing. Siguro, sabik rin siya sa katawan ng babae. Malamang, hindi na ibibigay sa kanya ni Lady Thea ang aliw na gusto niya. Kaya naman sa akin niya ibinaling ang init na nararamdaman niya. Okay na tong kamote Q. Mailipat na nga sa lalagyan. Ma! Ay, kamoteng maugat. Ano ba naman yan, Jap? Ba't mabigla-bigla ka nalang sumisigaw? Tigil niyo muna yung ginagawa niyo. Ha? Bakit? Mag-usap tayo. Mag-uusap tungkol saan? Bakit mamasang ang tawag sa inyo sa kanto? Ano? Meron daw kayong karelasyon na mas bata sa inyo. Kay dad ko raw. Totoo ba yun? Hindi Sino nagsabi sa'yo niyan? Kalat na kalat kaya. Sino kayang nagkalat? So meron nga? Wala nga. Bakit ganun? Bakit alam na halos ng buong barangay? Malay ko baka chismis lang yon. Baka? Hindi kayo sure? Sure ako, wala. Wala kang nagpapapaniwala sa mga chismosang walang magawa sa buhay. Siguraduhin nyo lang, ma. Nakakahiya. Ako yung pinagtatawa ng mga tropa ko eh. Kasi yung nanay ko raw, sugar mommy, tirador ng bagets at kung ano-ano pa. Ganon? Kaya kung totoo man yung chismis, sinasabi ko sa inyo, ma, ngayon pa lang, itigil nyo na yan. Dahil kapag nalaman ko kung sino yung kalandian nyo, ako mismo dudurog sa pagmumukha ng hinayupak na yun. Nakakabwisit. Hello, baby boy. Saan ka? Nasa bahay, bakit? Magkita tayo. Ha?
Meron tayong kailangan pag-usapan. Ano? Basta mag-usap tayo sa personal. Hindi ako pwede ngayon eh. Sabihin mo na kasi, ano ba yun? Ay, kalat na sa lugar natin na may karelasyon daw akong bagets. Ha? O tapos? Syempre, galit na galit si Jap. Pinagtatawanan daw siya ng mga tropa. O hindi ako kasali dun ha. Hindi ko siya pinagtatawanan. Wala nga akong kaalam-alam dyan eh. Alam ko naman yon. Ang sa akin lang, bakit kumalat? Bakit may nakaalam? Aba, malay ko. May pinagsabihan ka ba? Di ba secret lang natin? Pinagsabihan? Nang ano? Nang ano? Nang relasyon natin, ganon. Relasyon natin? Oo. Wala naman tayong relasyon ah. Aray, ang sakit mo naman magsalita. Ano ba yung sa atin? Di ba, gamitan lang naman yun? Kailangan mo ng katawan ko, kailangan ko ng pera mo. Oh, quits lang. Ganun lang talaga sa'yo yon? Siyempre. Hindi ka nag-e-enjoy sa mga nangyayari sa atin? Hindi nag-e-enjoy din naman. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin nun may relasyon na tayo. Ano lang? Wala. Friends with benefits. May benefits kang binibigay sa akin. May benefits din akong binibigay sa'yo. Yun lang? Ganun lang talaga? Walang meaning? Huwag mong sabihin may meaning yun para sa'yo. Wala! Siyempre wala, ano ka ba? Ang sa akin lang, nililinaw ko lang. Kasi baka mamaya nahuhulog ka na pala sa akin. Alam ko namang malakas pa rin ang sex appeal ko, no? Dami kayang nahuhumaling sa akin. Huwag kang mag-alala. Malabong mangyari yun. Yun lang ba yung itinawag mo? Oo, ayun lang. Akala ko pa naman kung ano. O sige na, may lakad pa kami ni Lady eh. Popoy at Bea, heto na naman ako. Sakit-sakita na naman ang drama. Broken-hearted na naman sa lalaking dapat sana ay nagpapasaya sa akin. At sa pagkakataong ito, tanggap ko ng may mali talaga. Hindi talaga magkakagusto sa akin ang Timothy na yon nang walang kapalit. Ang kaso, Popoy at Bea, willing naman akong ibigay yung kapalit na yun eh. Basta ibigay niya rin sa akin yung atensyon at pagtingin na hinihingi ko. Handa akong gumastos para sa kanya. Basta sa akin lang ang atensyon niya. Kaya lang, kasama pa rin si Lady Thea sa kwento. Para sa kanya, ay siya pa rin ang bida. Samantalang ako, kasangkapan lang para makuha ang mga gusto niya. Pera, aliw, lahat ng hindi pa naibibigay sa kanya ni Thea, sa akin niya kinukuha. Doon na ako nagsimulang maawa sa sarili ko. Isa akong matandang walang pinagkatandaan na matatawag. Pumapayag akong magamit at magulangan ng isang lalaking di hamak na mas bata kaysa sa akin. Doon na rin ako nagpasyang tapusin na ang lahat ng katangahan ko. Ang kaso, Popoy at Bea, may isa pang problema. Kumalat sa buong lugar namin na meron daw akong karelasyon na mas bata na ginagastosan ko raw, na sa kanya raw napupunta ang lahat ng kinikita ko sa pagtitinda ng mga merienda. Popoy at Bea, magaling akong magtago ng sikreto eh. Ang lahat ng meron sa amin ni Timothy ay sa aming dalawa lang. Walang iba nakakaalam. Kaya hindi ako papayag na hindi ko malaman kung sino ang tao na nasa likod ng kumakalat na chismis. At nung nalaman ko na kung sino yun, ay agad-agad akong gumawa ng aksyon para patigilin na ang makatinyang dila. Lady! Lumabas ka dyan, Lady! Alam kong nandyan ka. Lumabas ka dyan, babae ka, Lady! Aling Dada? Walang yan. Halika nga dito. Uubusin ko yung buhok mo. Aling Dada, ano ba problema niyo? Buisit tong babae ka? Akala mo kung sino ka mabait? Patalikod ka palang tumira? Ano? Akala mo hindi ko alam? Ikaw ang nagpakalat ng chismis sa buong barangay. Sabi ko na nga ba, nasa loob ang kulong mong babae ka? Halika dito! Aray, bitawan mo ko! Aray! Akala mo, basta-basta ko lang
lang palalampasin yon, ha? Tapos nagkakamali ka. Ingungudgud kita sa kanal para malaman mo kung sino pinapagda mo. Alindada, nasasaktan na ako, ha? Ano nangyayari dyan? Anong kaguluhan yan? Babe, Aling Dada. Dada, tama na yan. Aling Dada, nasasaktan na si Lady. Dada, mas bata sa iyan. Tama na, paawat ka na. Hindi ko tatantanan tong bruhang to hanggat hindi nauubos ang buhok niya. Tutulungan niyo nga ako. Ayaw pa awat eh. Dada, tama na sabi. Dada, ano ba? Ano ba nangyari? Eto kasing babaeng to eh. Inagaw na nga sa akin si Timothy ko. Sisiraan pa ako sa buong barangay. O bakit? Totoo naman, diba? Nilalandi mo ang boyfriend ko. At binibigyan mo siya ng pera para landiin ka rin niya. Tanda-tanda mo na, makati ka pa rin. Teka nga. Ano? Ang gulo eh. Anong sinabi niyo? Dada, tinawag mo si Timothy na Timothy ko? Bakit? Anong meron sa inyo? Huwag mong sabihin siya yung kinukwento nila na karelasyon mo. Hindi nga kami magkarelasyon yan. Ba't naman ako papatol dyan? At ikaw naman, Timothy. Ikaw ang lalaking kinababaliwan ni Dada? Ikaw ang karibal ko sa kanya? Ano pa nga ba? Ulol na ulol sa akin yung gurang na yan eh. Walang yakay ko pala yun. Tukmol ka. Halika, ha? Halika, ha? Halika, sa kaling kita, ha? Halika, tarantado ka. Ang tagal ko nang nagtataka kung sino kaagaw ko. Ikaw lang pala, ha? Iyayariin kita ngayong bata ka, ha? Halika. Hindi ako makahinga. Halika. Tito! Ha? Aray! Tinoy! Tama na yan. Hoy, mapapatay mo na yung pamangkin mo, Tinoy! Hindi, ha? Tama na, ha? Hindi. Tinoy! Awan na, tama na yan! Saklolo! Saklolo! Tinoy, ina! Tinoy! Stop it! Tinoy! Tulungan niyo kami! O ano? Anong nangyari sa iyo ngayon? O edi napatrobol ka pa? Nagkagulo-gulo na lahat? Malay ko ba kasing magsasapakan din yung magtiyuhin? Yung lady lang naman ang sadya ko doon. Kahit na. Bigla-bigla mo na lang sinugod. Nag-iskandalo ka pa. O edi mas lalo tuloy kumalat sa buong barangay. Visit kasi yung lady na yun eh. Bakit ba kasi baliw na baliw ka dun sa Timothy na yon? Ano bang meron dun? Dax! Diyos mio, Dada, ano ba yan? Biro lang. To naman masyado kang paniwalain. Ay nako. Alam mo, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Sinabi mo pa. Pati yung magtsuhin, nagkasira ng dahil sa'yo. Hindi pa siya, hindi ko nakasalanan kung may gusto sa akin yung isa. Pambihira ka talaga. Tinuhog mo yung magtito na Timothy at Tinoy. Ay, Timothy, Tinoy. Pareho pang nagsisimula sa letter T. Puro na lang T. Wala na bang iba? Ibang T naman yung gusto ko. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Ako na kinakabahan sa'yo eh. Sira, T as in true love. Totoong pag-ibig, hindi mo kasi magets. Linawin mo kasi. Mare, sa edad kong to, gusto ko rin naman ng tiya. As in tahimik na buhay. Gusto ko nang makahanap yung magpapasaya sa akin, yung makakasama ko tumanda. Alam mo yun? Gaga, ngayon ka pa naghanap kung kailan malaki na yung anak mo. Yun na nga malaki na yung anak ko. Kaya na niya yung sarili niya. Panahon na para sarili ko naman ang unahin ko. Dada! Dada! Ako to, si Tinoy! O, ayan. Ayan na yung letter T mo. As in tricycle driver. Ay, ayus-ayusin mo ha. Aalis na ako. Ikaw pala. Si Dada, nandyan ba? Nasa loob. Kausapin mo. Ay, salamat ha. Hoy, ikaw. Ayaw namin ng gulo rito, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para manggulo. Siguraduhin mo lang. Ginagawa mo dito? Gusto lang kitang kamustahin. Ayos lang ako, yun lang ba? At saka, hihingi na rin ako ng pasensya. Sa halip na ako yung mang-awat, kami patuloy yung inawat nyo. Ay, wala yun. Ako rin naman nagsimula ng gulo eh. Kamusta na kayo ni Timothy? Ayos na rin kami. Away magtsuhin lang. Bati na rin kami ngayon. Ay, buti naman. Dada, to ba na si Timothy yung karelasyon mong, alam mo na. Nakidimil, bagets, mas bata sa akin. Ay, oo siya nga.
Pero para sa kanya, wala naman kaming relasyon. Ibig sabihin, mali yung chismis. Pero may iba ka pa rin nagugustuhan. Kaya pala hindi mo ako pinapansin. Okay lang naman yun, Dada. Palagay ko kasi hindi rin ako naging seryoso sa pagsasabi ng pagkagusto ko sa'yo. Kaya siguro hindi mo na rin ako sineryoso. Ay, ano ba itong sinasabi ko? Katatapos lang ng gulo Ganito na lang. Maalis na muna ako. Paupain muna natin yung tensyon tapos babalikan kita, ha? Yung maseryoso na. Ano bang sinasabi mo? Basta. Pag kalmado na ulit ang lahat, babalikan kita. Bakit bibili ka ng merienda? Oo ba? Basta sarapan mo yung luto, ha? O sige, sasarapan ko. Sasarapan ko para sa'yo. Popoy at Bea, sobrang nakakahiya. Sa halip na manatiling palaisipan sa lahat ng chismosa dito sa amin kung sino ang baby boy ko, ay ibinuking ko ang sarili ko lalo. Mas lalong naging matunog ang pangalan ko pagkatapos ng skandalo na yon. Pero hindi kumpleto ang nalalaman nila. Ang alam lang nila ay nagpapaka-sugar mommy ako kay Timothy na yon. Hindi nila alam na nagkaroon kami ng malanding ugnayan at some point. Wala na akong oras at lakas pa para ipaliwanag sa kanila isa-isa. Kaya heto, idadaan ko na lamang sa Dear MOR. Total naman, malakas ang programa ninyo sa lugar namin. Sigurado akong kapag may isang nakapakinig nitong kwento ko, ay kakalat ito at malalaman ang lahat ng chismosa sa amin kung ano nga ba ang totoong kwento. Anyway, pahinga muna ako sa mga landian na yan. Sawang-sawa na ako, Popoy at Bea. Kontento na muna ako sa isang Pinoy na walang sawang nagpapahaging ng nararamdaman niya para sa akin. Sinubukan niyang manligaw, pero sariwa pa ang lahat Ayoko na muna ng panibagong gulo. Kaya kayo, mga kamorkada, mag-ingat kayo sa mga gulong pinapasok ninyo. Kung matapang kayo na pasukin ng isang gulo, kailangan handa at matatag ang loob nyo sa lahat ng kapalit nitong sakit at kahihiyan kung sakasakali. Ako kasi, tapos na ako dyan at ayaw ko nang maulit pa ang lahat. Popoy at Bea, hanggang dito na lamang ang walang kakwenta-kwenta kong kwento. Bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin sa storya ko. Basta sa ngayon, ay balik na muna ako sa pagluluto ng masasarap na merienda. At sana, magtagpo ang mga landas natin balang araw. Masarap na nagmamahal, Dad. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, Sinarapan. Ang cute ng dimple mo. Siyempre, pa-cute muna bago magsalita. Oras na natin, 6 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. At yan nga po, ang pagtatapos ng kwento na ipinakwento sa Dear MOR para hindi na raw siya mapagod sa mga chismoso at para sa mga chismosa, di ba? O eto talaga ang totoong kwento. Bahala na kayo magpakalat, ha? Sa bagay, pwede naman din yun Pwede naman yun. Kung sakasakali, oo, na may nakakarinig nga, na may nakarinig, syempre, hindi naman kung sakali sigurado may nakarinig, ay meron ng free, di ba? Meron ng free messenger at free update ng chismis. Itong si Dada, ayan, sa mga nangyari, di ba? Kasi, nako,
Oo, Dada. Alam nyo ako, ha? Okay, sige, seryoso tayo. Ayan, wala akong problema. Wala akong problema kung sakasakaling ma-in love ang isang katulad ni Dada sa di hamak na mas bata sa kanya. 'Di ba? Para nung mga nakaraang araw lang nagkaroon din tayo ng issue na ganito eh. Ang issue nga lang rin kapag May December love affair kapag hindi totoo yung pagmamahal ng isa. 'Di ba? But for as long as totoo, I see no problem with it. 'Di ba? Na magkakaroon kayo ng ganyan. Yung iba kasi nahihiya, yung iba ganito, may pinag-usapan tayo noon about the generation gap. Pero dito kasi naging pala, 'di ba? Naging gamitan para kay Dada at lalong-lalo na nga dito kay Timothy. Bata pa, marunong namang gamit, ha? Oh, yan naman ang masama. I mean, wag tutularan ang pareho katulad ni Dada at ni Timothy. 'Di ba? Na alam mo na ginagamit ka, nagpagamit ka, nasaktan ka, 'di ba? At kapag ka nasaktan ka, it only means na nag-invest ka ng totoong emosyon para doon sa bagay na 'yon, 'di ba? Samantala si Timothy naman, napakabata pa, marunong nang gumamit ng kanyang alindog, ng kanyang kamandag pala. Ayan, para paibigin ang isang katulad ni Dada. So, may nag-take advantage. Ayan, kaya yan yung may nag-take advantage, may pumayag na ma-take advantage siya. Pumutok ang balita, ayun. Kaya dapat talaga wag silang tularan. Kung ganitong klase ng setup, ha? Yan, linawin ko lang. Kasi naging gamitan eh. Pero kung sabi ko nga, kung totoo ang kanila naging damdamin para sa isa't isa, okay lang. Pero nga kasi ang dami mga pagkakamali din dito, no? Hindi lang naman yan. Lalo na ni Dada. 'Di ba? Talagang masisisi, 'di ba? Ang mas nakatatanda sa isang relasyon na katulad nito. No, masisisi. Why? Kasi mas marami ka ng karanasan. 'Di ba ganun 'yon? Mas marami na tayo mga experience sa buhay, mas marami na tayo sana na pagkatutunan, 'di ba? Kasi si Dada rin alam niya eh. 'Di ba? Ako yung tumanda na walang pinagkatandaan. 'Di ba, na alam mo naman mali pero pilit mo itinatama, pero at the end of the day alam mo naman talaga mali naman talaga yung gusto mo. 'Di ba? Inilawit mo ng inilawit at ikaw pa nga ang namingwit ng nitong bata. Actually, 'di ba, ikaw pa nag-initiate. 'Di ba? Alam niyo, okay lang sa akin. Okay? Okay lang sa akin dahil malapit-lapit na rin naman ako sa edad na ganyan, na 40, pero hindi po ako nagmamadali. Ayan, marami na rin ako mga kaibigan na mga babae na nasa 40s, nasa 50s na nagkakagusto pa rin naman sa mga mas bata sa kanila. Pero crush na lang, ganyan. Infatuation na lang, natutuwa na lang. Yun yung sinasabi nila. Yan, pero yung para gumawa pa ng hakbang para ano tawag niya, para kabigin mo yung bibig niya papunta sa bibig mong ganun. 'Di ba? Parang hindi naman yata nila ginagawa 'yan. 'Di ba? Ganun ang ginawa ni Dada. 'Di ba? Siya rin ang nagbukas ng pintuan, siya ang nagbukas ng kung ano pa man para doon sa pagkakataon na siya ay abusuhin. Nitong si Timothy, siya ay gamitin. 'Di ba? Masisisi ba natin si Timothy? Hindi eh. Ikaw ang well, not fully, 'di ba? Dahil nga nasa edad na siya, alam niya na yung ginagawa niya, alam niya na nga manloko. Meron siyang responsibility, pero mas responsibilidad mo. Ikaw na mas nakatatanda, ikaw na mas meron ng alam. Inaasahan na meron ng alam. Pero sabi nga, hindi naman na natin maibabalik yung kahapon. At hindi rin tumitigil ang ating pagkatuto habang tayo ay tumatanda. 'Di ba? Hindi porke matanda ka na, marami ka ng karanasan, alam mo na ang lahat. 'Di ba? Katulad ni Dada, nagkakamali pa rin tayo, nasasaktan, pero dapat sa bandang huli natututo. Yun naman yung maganda kay Dada. 'Di ba? Na hindi siya nahulog sa matinding kalungkutan, yan, sa depression. Hindi siya, anong tawag mo rito, hindi nawala sa sarili, hindi nawala sa align, 'di ba? Yung kanyang mga plano sa buhay. Kumbaga, sige, meron naging issue, hinarap ko, nasaktan ako, napahiya ako,
Pero hindi, tuloy lang rin. 'Di ba? Tuloy lang, hindi naman kailangang tumambay na lamang dun sa problema at hayaang manalo yung chismis lang naman 'yan, 'di ba? Sabi ko nga, magkakaroon din naman ng susunod na chismis sa mga susunod na araw, ba't hindi mo hintayin yung araw na yun na laos yung chismis tungkol sa iyo? Ganun lang naman 'yon. Oo, ayan. Pero syempre, nakakahiya May anak na rin itong si Dada, di ba? Forever, medyo nakadikit na sa'yo na naging sugar mommy ka. Unless gusto mo talaga maging sugar mommy, di ba? O maging sugar daddy, ayan. Gusto mo makilala na ganun ka. Pero ang alam ko naman, karaniwan ayaw na ididikit sa kanila na sugar mommy ako, sugar daddy, kasi you are being taken advantage of. Di ba? Nagpapauto ka, nagpapaloko ka. Ay ayaw nating malaman yan. Ayaw nating marinig mula sa ibang tao yan. Okay? Ayan, sabi ni, magbasa na, kanina pa ako naaliw sa mga binabasa kong mga komento ninyo, no? Sa Facebook Live at syempre sa YouTube Live din. Pero this time, unahin natin nga itong mga nasa YouTube Live. Natutuwa naman ako, meron dito mga nagbabalik. Oo, na sabi ngayon ko lang ulit ako nakapanood. Ayan, eto, sabi ni Gemma Ribel Beltran, kung mga teenager nga nagloloko pa sa mga partner na kaedaran lang nila, sa'yo pa kaya? Yan, hindi kasi sabi ko nga kanina, ikaw rin yung nag-initiate. Wala naman talaga nararamdaman sa'yo yung tao. Nilandi mo. Ayan, nilandi mo. Pinatulan ng panlalandi mo. Ayan, tapos ang sweet-sweet ni baby boo. Ganyan. Tapos ulit ka na. Tapos sinubo mo yung bibig. O, tapos ayun na. Nangyari na ang sinarapan na mga nangyari. Ay nako, si Mary Chris Gandula, maraming salamat sa'yo. First time ko po makasama sa live ninyo. Ang kaso wala, sayang wala si Bea. O, bukas nandito si Bea, makakasama natin. Ayan, hello muna sa mga nasa Hanyeyo. Yan, Hanyeyo Mini Mart, Barangay San Francisco, General Trias Cavite. Kina Edna Aurelio, thank you po sa inyo. Ayan, si Rian Jose sabi, ay nako, oo, hindi, ay okay. Sige, maraming salamat sa iyong komento, Rian Jose. Well, okay, ito ang original, ang Dear MOR. Salamat. Basahin nyo na lang yung comment niya dyan. Maganda naman yung sinabi niya. Ayan, si Kim. Sabi niya, asado. Ayan, wag na kasi mangarap, nay-nay. Ayan, si nanay. Ayun lang. Pag nalipasan ng, maghanap ng sariwa ulit. Yun pala, sabi ni Gemma Ribel, yan, dapat ang una mong inisip yung magiging pakiramdam ng anak mo imbes na yung kalandian mo. Ayan, sabi ni Dada, bakit ba? Ayan, buti pa si Bagets. Ewan ko, tikman niya si Mama Sang. Sabi ni Cecil, mainit yung komento mo. Ayan, sandali lang. Sabi niya, okay. Ang galing kasi ni Mama Sang, nakailan kay Bagets, kay Kiddie Meal. Si Jean Mendoza na natawa sa Kiddie Meal. Sa inyo. Oo. Ayan, sa Facebook Live naman natin. Sandali, silipin lang natin. Sabi ko naman kasi sa iyo, Dada, kay Tito Tinoy ka na lang. In fairness, 'di ba? Hindi pa nagsara ang hindi pa naman dahil sa nasaktan siya ulit sa ganyang edad niya, bata pa ha. Ito linawin lang natin, bata pa ang mga nasa 40s, mapababae o mapalalaki. Do you agree? Ako nag-agree ako diyan, bata pa kahit yung mga nasa 50s, 'di ba? Your age is just a state of mind. Okay? Pwede kang mag-feeling bata, pero wag mag-isip bata. There's a difference, okay? Maganda na tayo ay feeling bata, pero wag naman yung isip bata. 'Di ba? In English, it's okay. 'Di ba? It's really okay, and I encourage you to be childlike. Ayan, but not childish. Yan, kapag ka childish, yan, nagtatantrums pa rin, hindi mo ako kinol, hindi ka nag-text, hindi ka
Uy, edad mo na, te. Ano ba? Dami na natin dapat iniisip yung mga ganyang pambagay ang pinag-aawayan natin. Pero yung mga pa-cute-cute lang, kahit na matanda na, kahit may edad na, di ba, nasa 40s, nasa 50s, sige lang, di ba, okay lang yan, mag-feeling bata tayo. Maikli, sabi nga dito, maikli lang naman ang buhay. Bakit mo naman patatandain? Ba't mo naman mamadaliin ang pagtanda? Doon naman tayo lahat papunta, nakikipag-unahan ka pa. Ayan, si Renny Boy Tejada sabi niya, maraming salamat Dear MOR for playing the song Ang Pag-ibig Kong Ito. Napaiyak ako. Ayan, kaya may 10 stars para sa inyo. Bakit kaya napaiyak naman si Renny Boy Tejadas? Naalala mo rin ba ang iyong Mama Sang? Ewan ko. Ayan, sabi niya, Sergio Gonzalez, tama ka Popoy, na nagkagamitan sila. Pero, okay, na nagkagamitan sila. Pareho sila nag-take advantage. Nag-take advantage. Si Dada, ginamit niya yung pagiging matanda niya at yung karanasan niya. Si Timothy naman, sinamantala yung kahinaan ng matanda kaya hindi talaga dapat natularan. 'Di ba? Yun talaga yung malinaw na aral dito sa kwento. Kasi alam nyo, kapag meron talagang isa na hindi totoo nagmamahal sa kanyang partner, regardless of yung age difference, 'di ba? O yung kung ano pa mga difference na nandyan, kapag may isa talagang hindi totoo, untrue, yan, doon talaga magiging masakit ang magiging ending ng kwento. Diba? Pero for as long as totoo kayo sa sarili ninyo, walang pakialam sa sasabihin ng iba, basta totoong pagmamahalan yan. Okay? Ayan. Si Jean Sheila sabi niya, ay bata pa pala ako. Oo naman, Miss Jean Sheila naman, bata. Ewan ko ba sa'yo ni-enjoy mo tinatawag ka ng tita Bata-bata pa Ayan. Si Gail Enriquez, sabi niya, agree, Popoy. 40s is the new 20s, ika nga. Di ba? Life begins at 40. Yan yung kasabihan. Kasi at 40 years old, dyan medyo mas established ka na. Di ba? Financially, emotionally. Yung iba kasi ang iniisip, meron na akong pera, meron na akong ipon at 40, pwede na ako mag-enjoy. No. Di ba? Hindi lang yung financial aspect yung tinitingnan natin dyan. Dahil na rin sa experience mo, mas emotionally stable ka na rin, mas spiritually stable ka na, 'di ba? Nagdaan ka na doon sa maraming mga sakit na pwedeng ituro sa iyo sa pagkakaibigan, sa pamilya, sa karelasyon, 'di ba? Kaya tinawag na 40s is the life begins at 40. Marami na tayong baon. Marami na tayong mga karanasan na magagamit na natin. At sana magamit natin ng matalino, hindi katulad ni Ate Dada na biniyayaan ng maalindog pa rin katawan, pero inuna pa rin ang kanyang pagiging, ano yung sabi ko kanina, pag-iisip bata, pagiging childish. Okay? Yung pagiging childish. Okay lang sana kung sabi ko nga, yung feeling bata, that's fine. Ayan, kaso nag-isip bata siya. Doon sa point na in love na kay Timothy. At sinubo yung bibig. Ayan, okay. Ayan, thank you mga kapamilya sa inyong pagtutok. 20 minutes na makalipas ang 2:00 ng hapon. At syempre, pasalamatan natin mga gumanap sa ating kwento for today. Ang galing naman ni Dada. Si Dada ginampanan ni Cindy Bacena. Ayan, si Timothy. Ayan, natural na natural, Warly Timothy, ginampanan ni Warly Alagao. Si Tinoy, ang asadong-asado naman na maging jowa na ni Dada. Pero parang magtiyuhin. Si Timothy tsaka si Tinoy. Si Jag Kamat naman yan. At si Lady Thea, ginampanan ni Bea. Of course, nakasama pa rin natin si Bea. Si Jap ay si Dan Capusyon. Yung isang tropa na kainuman nila, yan yung nakikiumpok doon, si Jojit. Ginampanan naman, binosesa ni Chan Palma at si Richard. Yung kaibigan, nagiinom din. Yung isang tricycle driver. Nila Naku
Na tropa nila Tinoy, si Richard, si Makoy Marcos ang gumanap dyan. And of course, si Carla, ginampanan naman ni Jamie Rubio, si Kumare na talaga namang full support para kay Dada. Ayan, at ang ating writer for today, si Warly Alagaw, at ang ating editor, si Joko Loco. Thank you so very much, dear MOR team. Bukas, eto na nga po ang ating pasabog bukas mga kapamilya, no? Ayan, celebrity special ulit tayo dito sa Dear MOR. It's a Friday. Makakasama niyo po kami ng kompletong-kompleto. Sa ngalan ng aking partner na si Gorgeous Bea, ang magandang dilag. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy na nagpapaalala, stay safe, stay healthy, at kahit ano po mangyari, Maga Family, please, kahit hindi sinarapan, stay happy.